Itago niyo na lang ako sa pangalang Barbara. 42 years old. Sabi nila, hindi raw halata ang edad ko. Madalas ako mapagkamalang ate lang ng anak ko kaysa nanay. Hindi ako losya. Inaalagaan ko ang sarili ko. Hindi dahil may hinahabol pa akong lalaki, kundi dahil iyon na lang ang bagay na kontrolado ko matapos magulo ang buhay ko noon. Maaga akong nagkaanak. Nabuntis ako sa edad na 17. Ang anak ko, itago na lang natin sa pangalang Kylie. Ngayon ay 25 years old na. Siya ang buong mundo ko. Hindi naging maayos ang relasyon namin ng tatay niya. Iniwan niya kami bago pa mag-1 taon si Kylie. Simula noon, ako na ang tumayong nanay at tatay niya. Hindi naging madali. Nagtrabaho ako kung saan-saan. Sales lady, receptionist, online seller. Kahit promo girl, pinasok ko na. May mga lalaking dumaan din sa buhay ko. Oo, pero wala ni isa ang nagtagal. Kapag nararamdaman kong mas inuuna nila ang sarili kaysa sa anak ko, ako na mismo ang umaalis. Si Kylie ang priority ko lagi. Lumaki siyang parang best friend ko. Sabay kaming kumakain sa labas, nanonood ng pelikula, nagkwakwentuhan hanggang madaling araw. Alam niya halos lahat ng tungkol sa akin, maliban sa mga bagay na ayokong makita niyang kahinaan ko. Ma, kapag nagka-boyfriend ako, dapat approve mo ha. Biro niya noon, habang sabay kami nag-aayos ng buhok sa salamin. Ngumiti ako. Depende anak, mas maigpit pa ako sa tatay mo. Tumawa lang siya. Hindi ko alam, balang araw, ako pala magiging dahilan kung bakit masisira ang mundo niya. Lumipas sa mga taon, nakapagtapos ng pag-aaral si Kylie at agad na nakahanap ng trabaho bilang HR associate sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Doon niya nakilala ang lalaking magpapabago sa lahat. Itago na lang natin sa pangalang Anton. 28 years old. Unang beses ko siyang nakita nang ihatid niya si Kylie sa bahay namin. Matangkad, malinis manamit, maayos magsalita, at may kumpiyansa sa sarili. Good evening po, tita. Magalang niyang bati habang inaabot ang kamay ko. Ngumiti ako. Hindi mo na kailangan magpo, Anton. Mukha ba akong matanda? Namula siya. Napakamot sa batok. Napansin kong natawa si Kylie. Doon pala, may kakaibang pakiramdam na akong hindi may paliwanag. Hindi iyon atraksyon. Hindi pa. Parang may bagay na dapat akong iwasan, pero hindi ko alam kung bakit. Mabilis ang lahat. Pagkalipas lang ng 1 taon, nagpropose na si Anton kay Kylie. Umiiyak ako habang sinusukatan siya ng wedding gown. Hindi dahil nalulungkot ako, kundi dahil pakiramdam ko matatapos na ang pagiging sentro ko sa buhay ng anak ko. At normal lang iyon. Nanay ako. Kailangan kong matutong bumitaw. Pagkatapos ng kasal, akala ko mamumuhay na akong mag-isa dahil may pamilya ng anak ko. Pero makalipas na ang 1 linggo, pinuntahan nila akong mag-asawa. Ma, sabi ni Kylie habang hawak ang kamay ko, sumama ka na sa amin, ma. Ayokong mag-isa ka dito. Nagulat ako. Ano ka ba, anak? Bagong kasal kayo. Huwag yun na akong isiping dalawa. Ayos lang naman ako dito sa bahay. Mas mapapanatag po kasi si Kylie, ma, pag alam niyang nasa amin kayo. Sagot ni Anton. Tsaka, pamilya ko na rin po kayo. Ngumiti siya sa akin. At doon ko unang napansin
Medyo matagal ang titig niya. Hindi bastos, hindi rin mali. Pero parang masyadong personal. Binaliwala ko iyon. Lumipat ako sa kanila, sa bahay nila sa Quezon City. Sa una, maayos ang lahat. Normal na pamilya. Pareho silang pumapasok sa trabaho. Ako ang nag-aasikaso sa bahay. Nagluluto, naglilinis, naghihintay sa kanilang umuwi. Masaya ako. Pakiramdam ko may silbi pa rin ako. Tuwing sabay kaming kumakain, nagkwekwentuhan, nagtatawanan. Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba. Kapag nagkukwento ako, masyadong attentive si Anton. At kapag nauhuli kong nakatingin siya, hindi agad siya umiiwas. Isang gabi, habang nagluluto ako sa kusina, naramdaman kong may nakatayo sa likod ko. Si Anton. Ang bango, sabi niya. Adobo lang to, sagot ko habang hindi lumilingon. Hindi yung pagkain. Napahinto ako. Dahan-dahan akong humarap. Ngumiti siya. Yung ngiting parang may alam na sikreto. Kinabahan ako nang hindi ko maintindihan. Ano bang sinasabi mo? Pilit kong biro. Umiling siya. Wala po. Pero hindi nawala ang tingin niya. Simula noon, naging conscious na ako sa bawat galaw ko. Sa suot ko. Sa paraan ng pagtawa ko. Hanggang sa isang araw, dumating ang pagkakataong nagbago ang lahat. May seminar si Kylie sa Cebu. 3 araw siyang mawawala. Excited pa siyang nag-impake. Habang ako, tahimik lang. Ma, kayo muna ni Anton dito ha. Sabi niya, baka magutom yun. Hindi marunong magluto. Tumawa ako. Hindi ko alam. Iyon pala ang simula ng kasalanan ko. Sa unang gabi na wala si Kylie. Tahimik ang bahay. Magkaiba kami ng ginagawa. Ako, nanonood ng TV. Siya naman, nasa dining table. Nagla-laptop. Pagkatapos ng pinapanood ko, tumayo ako para pumunta ng kusina at magtimpla ng kape. Anton, gusto mo din ba ng kape? Sige po. Salamat po. Lumapit ako sa kanya para ihatid ang kape niya. Hindi ko alam bakit bigla akong nagtanong. Kamusta ang pagiging mag-asawa niyo ng anak ko? Napatingin siya sa akin. Okay naman po. Masaya naman. At doon, umupo ako sa tapat niya para makipagkwentuhan. Sa unang pagkakataon, doon kami nagkausap ng matagal. Hanggang sa napunta kung saan-saan ang usapan namin. Hindi ko alam kung anong eksaktong oras nagsimulang magbago ang lahat. Hanggang sa nagbago ang timpla ng paligid. Pwede ba akong maging honest? Sabi niya. Napakunot ang noo ko. Depende kung ano yan. Bahagya siyang umiti. Napapansin mo ba na mas madali ako makipag-usap sa'yo kapag wala si Kylie? Parang may kumurot sa dibdib ko. Anton, asawa mo siya. Normal lang dapat. Oo. Pero iba ka kasi. Hindi ako nakasagot. Bakit nga ba hindi ka ulit nag-asawa? Tanong niya. Napabuntong hininga ako. Alam mo, Anton, hindi lahat binibigyan ng pangalawang pagkakataon sa love life. Tingin ko po, meron pa. Sagot niya. Napatingin ako sa kanya. Masyadong seryoso ang mukha niya. Hindi iyon biro.
Lumalim ang gabi. Hindi ko namalayan. Halos 2 oras na kaming nag-uusap. Alam kong sinusukat niya ako kung hanggang kailan ko kayang pigilan ng sarili ko. Anton, matulog na tayo. Anong oras na? Akmang tatayo na sana ako, pero pinigilan niya ako. Alam mo ba, siguro kung nauna lang kitang nakilala, ikaw ang magugustuhan ko. Anton, ano ba? Huwag kang magbiro ng ganyan. Lumayo ako ng kaunti at tuluyan na akong tumayo. Kakalimutan ko ang mga sinabi mo ngayon, Anton. Ayokong masira ang pagsasama niyo ni Kylie. Hindi ako nakatulog na maayos nung gabing iyon. Paulit-ulit sa isip ko ang mga sinabi niya. Pinagalitan ko ang sarili ko. Ano ka ba, Barbara? Asawa siya ng anak mo. Tumigil ka sa mga iniisip mo. Kaya kinabukasan, umiwas ako. Hindi ko siya kinakausap ng matagal. Hindi ko siya tinitignan sa mata. Ginawa kong normal ang lahat. Pero siya, lalo siyang naging komportable. Hapon ng 2nd araw na wala si Kylie, naglalaba ako sa laundry area. Nang maramdaman ko ulit na may taong nakatayo sa likod ko, hindi ko na kailangan lumingon. Alam kong siya iyon. Magpahinga ka muna dyan, ma. Hindi naman ako pagod. Sagot ko habang pinipiga ang mga damit. Lumapit siya nang masyadong malapit. Hindi ka ba nalulungkot mag-isa? Tanong niya. Bakit naman ako malulungkot? Andito ka naman. Hindi ko alam kung tama ba na iyon ang sinagot ko. Bago pa ako makagalaw, inabot niya ang isang hibla ng buhok ko at inayos sa likod ng tenga ko. Napasinghap ako. Anton, babala ko, pero mahina. Barbara, bulong niya. Iyon ang unang pagkakataong parang may ibang kahulugan ang pagtawag niya sa akin. Hindi na respeto, kundi paglapit. Anton, tama na, sabi ko, pero hindi ako umalis. Bakit? May ginagawa ba akong masama? Alam kong meron. Alam na alam ko, pero hindi ko masabi. Dahil sa loob ng maraming taon, ngayon lang ulit may lalaking tumingin sa akin na parang babae ako. Hindi lang ina, hindi lang responsibilidad, kundi isang babae. Anton, mali ito, bulong ko. Pero hindi niya binibitawan ng kamay ko. At sa sandaling iyon, pareho naming piniling huwag pigilan ng sarili. Doon ko unang nilabak ang tiwalang ibinigay sa akin ng sarili kong anak. Sa kwarto ko naganap ang hindi ko dapat hinayaang mangyari. May 5 taon na din nung huling nagka-boyfriend ako. At 5 taon na din ang nakakalipas simula nang wala ng lalaking humahaplos at nagpaparamdam sa akin na babae pa din ako. Alam kong mali. Alam kong hindi dapat. Hindi ito simpleng pagkakamali dahil alam namin sa sarili namin ang ginagawa namin nung oras na yon. Doon ko nadama na swerte ang anak ko sa kanya at hindi ko akalain na mararanasan ko din yun. Hindi ko na ikukwento ang buong detalye. Pagkatapos ng araw na yon, kinabukasan na ang dating ni Kylie. Nagpanggap kami na parang walang nangyari. Pagdating ni Kylie, agad siyang nagmano sa akin at yumakap. Pagkatapos doon, ay dali-dali siyang yumapos kay Anton. Hindi ako makatingin sa kanilang dalawa dahil parang may kumikirot sa puso ko pag nakikita ko silang sweet sa isa't isa. Habang nagkukwentuhan sila tungkol sa seminar,
Tahimik lang ako sa kusina. Nakatalikod. Nagkukunwaring abala. Pero ramdam ko ang presensya niya. Paminsan-minsan, nahuhuli kong napapatingin si Anton sa akin. Hindi yon aksidente. Pareho naming alam. May lihim na kaming dalawa. At kahit walang salita, buhay na buhay iyon sa pagitan namin. Sinubukan kong umiwas sa mga sumunod na araw. Pero ang problema, si Anton ang lumalapit. Isang gabi, habang natutulog na si Kylie sa kwarto nila, nagising ako para uminom ng tubig. Paglabas ko sa sala, nadatnan ko siyang nakaupo sa sofa. Nagkatinginan kami. Iniiwasan mo ba ako? Mahina niyang tanong. Dapat lang. Sagot ko. Tumayo siya at lumapit. Bawat hakbang niya, parang nagpapahina sa desisyon ko. Mali yung nangyari, sabi ko agad. Alam ko. Sagot niya. Pero hindi siya tumigil sa paglapit. Pero bakit hindi mo pa rin makalimutan? Bulong niya. Hindi ako nakasagot. Dahil totoo, hindi ko rin makalimutan. Anton, asawa ka ni Kylie. Alam ko. Dapat tumigil na tayo. Tahimik siya sandali. Gusto mo bang tumigil? Iyon ang tanong na sumira sa natitirang lakas ko. Gusto ko bang tumigil? Oo. Pero bakit hindi ako umaalis? Bakit hinahayaan kong manatili siya doon? Hindi na namin kailangang magsalita pa. Sa gabing iyon, naulit ang kasalanan. Lumipas sa mga linggo, paulit-ulit. Kapag overtime si Kylie, kapag may out of town training siya, kaming dalawa lang naiiwan. Palaging may dahilan. Palaging may pagkakataon. At bawat pagkakataon, lalo akong nalulunod. Nagsimula akong hanapin ang presensya niya. Napapansin ko kapag hindi niya ako kinakausap. Nasasaktan ako kapag malamig siya. Isang gabi, habang naghahain ako ng hapunan, napansin ni Kylie ang katahimikan ko. Ma, okay ka lang? Napatingin ako sa kanya. Pagod lang anak, sagot ko. Ngumiti siya. Alam mo ma, swerte ko sa'yo. Kahit may asawa na ako, nandito ka pa rin. Parang may humigpit sa lalamunan ko. Gusto kong umiyak. Gusto kong aminin ang lahat. Pero natakot ako. Dahil alam ko kapag ginawa ko yun, mawawala siya sa akin. Hanggang isang araw, bigla akong nakaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Akala ko wala lang. Pero habang lumilipas ang araw, lalong lumalabas ang sintomas. Hanggang sa napagtanto ko, hindi na pala ako dinadatnan. Akala ko normal yun sa edad ko. Pero lumalakas yung kutob ko na iba na talaga. Hanggang sa naisipan kong mag-PT. At doon nga, lumabas na positive. Hindi ko lubos akalain na mabubuntis ako. Akala ko, hindi na ako magkakaanak. Dahil sa mga dati ko naman nakarelasyon, ay walang nabubuo. Kung kailan nagkaedad na ako, saka pa may nabuo. Hindi ako mapakali nung araw na yon. Kinausap ko si Anton. Ipinagtapat ko sa kanya ang kalagayan ko. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang magiging reaksyon niya. Gawan mo ng paraan yan, Barbara. Hindi ka pwedeng mabuntis. Lalong hindi pwedeng malaman to ni Kylie. Ano? Bakit parang problema ko na lang to? Parehas naman natin ginawa to. Alam ko. Pero ano? Gusto mo bang masira ang buhay ng anak mo?
Natigilan ako sa sinabi niya. May punto siya. Pero paano ito, Anton? Anak mo din to. Hindi kita kayang panindigan, Barbara. Pasensya ka na. Pagkatapos doon, ay agad na siyang tumalikod at umalis. Naiwan akong luhaan. At mag-isa, kasama ang bunga ng kasalanan namin. Nagdesisyon akong ipagpatuloy ang pagbubuntis ko. Pero hindi ko pa din ipinapaalam kay Kylie. Makalipas lang ang 1 linggo, ibinalita din sa akin ng anak ko na buntis na siya. Masayang masaya siya habang sinasabi niya iyon sa akin. Habang ako, durog na durog. Dahil ngayon, parehas na kaming buntis. At iisang ama ng mga ipinagbubuntis namin. Ma, dito ka lang sa tabi ko ha. Gabayan mo ako sa pagbubuntis ko. Naiyak ako sa sinabi niya. Huwag kang mag-alala, anak. Andito na ako. Hindi kita pababayaan. Hindi ko kayang sirain ang buhay niya. Kaya inilihim ko ang lahat sa kanya. Si Anton, hindi na muling lumapit sa akin. Simula nung huling nag-usap kami. Hindi na din niya ako tinitignan. Tulad ng dati. Na para bang wala kaming naging lihim. Araw-araw, nakikita ko kung paano niya alagaan si Kylie. Samantalang ako, mag-isa kong hinaharap ang pagbubuntis ko. Isang gabi, kinausap niya muli ako tungkol sa pagbubuntis ko. Barbara, anong balak mo dyan sa dinadala mo? Dinadala ko? Anton, anak mo din to. Ano ko ba? Barbara, alam mo naman ang sitwasyon natin ngayon, di ba? Kung balak mo ipagpatuloy ang pagbubuntis mo, mas mabuti nang umalis ka dito para hindi tayo mabuking. At paano si Kylie? Alam mo din ba na kailangan niya ako ngayon bilang ina? Ako nang bahala sa kanya. Ang isipin mo, ang kalagayan mo. Huwag mong sirain ang pamilyang pangarap ng anak mo. Ikaw din ang sumira doon, Anton. Hindi lang ako. Kaya nga tinatama ko, di ba? Kaya nga nakikiusap ako sa'yo. Kung mahal mo ang anak mo, gawin mo to para sa kanya. Hindi na niya ako inantay magsalita. Tumalikod na siya at umalis. Ni hindi man lang niya kinamusta ang kalagayan ko. Pinag-isipan kong mabuti ang lahat. Sabi ko sa sarili ko, tapusin ko lang ang first trimester ni Kylie. Aalis na ako sa bahay nila. Palihim din akong mag-isang nagpapacheck up. Kaya naman, may mga iniinom din akong vitamins. Habang si Kylie, masaya sa pagbubuntis niya. Ako, mag-isang gumagawa ng paraan para hindi mabuko. Doble-doble ang ingat ko para hindi siya maghinala. Pero isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan niya ang pagbubuntis ko. Hindi ko alam na pumasok siya sa kwarto ko. Nasa kusina ako noon. Pagpasok niya, nahulog yung bag ko. At doon, nakita niya yung mga gamot na pangbuntis. Parehas ng iniinom niya. Ma! Ma! Dali-dali akong lumapit sa kanya nang marinig kong galing sa kwarto ko ang boses niya. Pagpasok ko, nakita kong hawak niya. Ma, ano to? Sabay pakita ng mga gamot ko na galing sa bag. Ma, bakit may ganito ka? Nagtatakang tanong niya. Sabay tumingin siya sa katawan ko na unti-unti nang nagkakalaman. Pero hindi pa gaano kahalata dahil sa mga maluluwag kong t-shirt. Anak. Ma,
Buntis ka ba? Natigilan ako. Hindi ako makasagot. Ma, buntis ka ba? Ma, sumagot ka. Bakit may ganito ka di? Pang buntis to, di ba? Alam mo naman na ganito rin yung iniinom ko. Hindi pa rin ako sumasagot. Ma, sagutin mo ako, ma. Hanggang sa wala na akong nagawa, kundi ang umami. Oo, anak. Ano? Paano? Wala ka namang boyfriend, di ba? At doon, tila naisip na niya ang hindi dapat. Ma, sabihin mo sa akin, sino ang ama ng dinadala mo? Medyo tumaas ng boses niya. Anak, nanginginig kong sambit. Si Anton ba? Ma, si Anton ba? Doon na ako napahagulgol. Ma, ano ba? Patawarin mo ako, anak. Nakatayo lang siya. Nakatitig sa akin na parang hindi na niya ako kilala. Parang estranghera ako sa harap niya. Pagkatapos, tumawa siya. Pero hindi iyon masayang tawa. Tawang puno ng sakit. Hindi nakakatawa yan, ma. Hindi ako nagsalita. Humahagulgul lang ako. Unti-unting nawala ang ngiti niya. At doon niya naintindihan. Hindi mo kayang gawin yan sa akin, ma. Lumapit siya. Halos nagmamakaawa. Joke lang to, di ba? Sabihin mo sa akin, ma. Sabihin mong nagbibiro ka lang. Humahagulgul pa rin ako. Anak. Bigla niya akong itinulak palayo. Huwag mo akong tatawaging anak. Dahil wala akong inang taksi. Hindi ikaw ang nanay ko. Dahil hindi magagawa yan ng isang nanay. Nayanig ang buong katawan ko. Hindi pa niya ako kailanman siniguan ng gano'n. Kahit kailan. Kailan pa, ha? Kailan niyo pa ako niloloko? Gaano katagal niyo na akong niloloko? Anak, hindi namin plano. Plano o hindi, ginawa niyo pa rin. Humahagulgul na siya ngayon. Nanay kita. Nanay kita eh. Pero bakit ikaw pa, ma? Bawat salita niya, parang kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa dibdib ko. Lumapit ako para hawakan siya. Anak, patawarin mo ako, anak. Huwag mo akong hahawakan, ma. Hindi kita kayang patawarin. Hindi kita kayang patawarin. Napaatras siya. Pinagkatiwalaan kita. Hindi ko lubos akalain na kaya mong gawin to sa anak mo. Anak, patawarin mo ako. Ayokong mangyari to. Pero pinili mo. Pinili mo to, ma. Magmula ngayon, kalimutan mo nang may anak ka pa. Lumakad siya paatras habang umiiyak. Hindi niya napansin ang hagdanan sa likod niya. Kylie, sandali. Inabot ko siya. Pero huli na. Nadulas ang paa niya. At sa harap ng mga mata ko, nahulog siya pababa ng hagdan. Malakas ang tunog ng pagbagsak. Isang tunog na hindi ko kailanman makakalimutan. Kylie, anak! Tumakbo ako pababa. Nangingini. Nakahandusay siya. Namumutla. Hawak niya ang tiyan niya habang umiiyak sa sakit. Doon ko narinig ang pinaka nakakatakot na salita. Ma, ang baby ko.
At doon ko nalaman na ang kasalanan ko hindi lang sumira ng pamilya. May kinuha itong buhay na wala pang kamalay-malay. Agad akong humingi ng tulong para maitakbo sa ospital si Kylie. Habang nasa emergency room siya, hindi ako mapakali. Dumating si Anton. Anong nangyari kay Kylie? Hindi ko agad siya matignan. Hindi ko kaya. Nahulog siya. Mahina kong sagot. Paano? Galit niyang tanong. Hindi ako makapagsalita. Dahil alam kong ako ang dahilan. Lumabas ang doktor. Pareho kaming lumapit. Stable na po ang pasyente. Napaluwa ako sa ginhawa. Dok, kamusta ang baby namin? Sambit ni Anton. Pasensya na po. Wala na po ang baby. Parang may sumuntok sa dibdib ko. Napaupo ako. Narinig kong napahawak si Anton sa ulo niya. Ramdam ko ang galit na nag-iipon sa kanya. Pagkatapos doon, tumingin siya ng masama sa akin. Dahil ba sa'yo kaya nawala ang anak namin? Hindi ako makasagot. Patawarin niyo ako. Hindi ko to ginusto. Anong ibig mong sabihin? Nalaman ni Kylie ang lahat. Patawarin mo ako, Anton. Patawarin niyo ako ni Kylie. Nagiba ang timpla niya. Umalis ka na. Anton, gusto kong makausap si Kylie. Parang awa mo na, Barbara. Umalis ka na. Kung may awa ka sa anak mo, huwag mo nang dagdagan pa ang sakit na nararamdaman niya. Tama si Anton. Alam kong puot at galit lang ang mararamdaman sa akin ni Kylie pag nakita niya ako. Kaya naman, tuluyan na akong umalis sa kanila. Bumalik ako sa dati naming bahay. Ngayon, mag-isa kong hinaharap ang konsensya ko. Magwawalong buwan na akong buntis. Malapit na akong manganak. Wala na akong balita kay Anton at kay Kylie. Sinubukan ko silang puntahan sa bahay nila. Pero wala akong naabutan doon. Blinakta din nila ako sa lahat. Araw-araw, kinakausap ko ang batang nasa sinapupunan ko. Hindi kasalanan ng anak ko ang ginawa ko. Bulong ko minsan. Siya na lang ang natitira sa akin. Pero siya rin ang paalala ng pinakamalaki kong pagkakamali. Ngayon, ito ang dahilan kung bakit ko ikinukwento ang lahat. Hindi para humingi ng simpatya. Hindi para maawa kayo. Kundi dahil hindi ko na alam kung paano magsimula uli. Paano ko haharapin ang anak kong galit sa akin? May karapatan pa ba akong lumapit balang araw? O tatanggapin ko na lang na ito na ang kaparusahan ko habang buhay? Ako si Barbara. Isang inang nagkamali. Isang babaeng nagpatalo sa tukso. At isang taong araw-araw nagsisisi kung bakit pinili ko ang sandaling init kapalit ng pamilyang buong buhay kong binuo. Kung kayo ang nasa lugar ko, ano ang gagawin ninyo? Naway may natutunan kayo sa kwento ko. At naway huwag niyong gagayahin ang pagkakamali ko. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang. Barbara.